Magandang umaga. Bago tayo magpatuloy ay allow me just to read a passage in scripture sa Ephesians 5 verse 15. And it says here, "Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time because the days are evil." So dito natin makikita na tayo ay hinihimok ng ating Panginoon na lumakad ayon sa kanyang kalooban. No? Ibig sabihin po nun, maging careful tayo sa lahat ng ating ginagawa, sa ating pananalita, sa lahat ng ating even na iniisip natin. No? Let us be careful about that because as the Bible says, lahat ng bagay alam ng ating Panginoon. Alam niya yung saloobin ng ating mga puso. Alam niya yung mga naisin po natin. No? Kaya even when we pray, before we pray, actually alam na ng Diyos yung ating kailangan. Pero the moment we utter a prayer to Him, yan ay nagpapakita na kinikilala natin siya na siya yung pinagmulan ng lahat ng bagay. No? Lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa iyong paalaala sa amin. Kami po ay patuloy po na nagpupuri, napapasalamat sa inyo. Kinikilala namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos ng pinagmulan ng lahat ng talino, ng kalakasan at kagalingan, Ama. Salamat po, amin pong itinatagubilin ang nalalabing panahon ng aming pong pagsasama sa araw na ito. At narinawa, Panginoon, marami kaming matutunan at marami po kaming mga bagay na mai-apply namin sa aming buhay bilang mga massage therapists at even, Lord, sa aming mga private lives. Salamat po, kayo po ay patuloy namin na pinapasalamat at pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tutuloy tayo ngayon ang ating, as we said, we are going to discuss about doon sa, hindi natin natalay kahapon, yung ating training syllabus, no? Yung ating training syllabus para maintindihan natin yung flow ng ating pagsasanay. So, tingnan natin, tunghayan natin, panandalian lang, and then simulan na natin yung ating training in a while. No? Yung syllabus natin, makikita natin dito sa ating website. I think yan yung lumalabas ngayon. And then, i-click lang natin yung ating 2000 LMD Training Review. And then, downwards, makikita po natin yung... Ayan, actually sa ibabaw pala, training syllabus. Ayan, so... gusto ko lang kayong bigyan ng ideya regarding doon sa flow, no? Sa ating training manual, which you will be giving you a copy later on, mapapansin natin dito kung ating siyang susuriin. Ito po ay base sa DOH, no? Yung ating sinusunod na pagsasanay ay base sa DOH. Kaya lang kapansin-pansin, inuna ng DOH yung topic about anatomy and physiology, and then sumunod yung microbiology and pathology. Saka na pumasok yung fundamental concepts of massage therapy, in which case dito yung pinag-uusapan yung history ng masahe, saan siya nagsimula, paano yung evolution, and then of course yung effects of massage and so on and so forth. Ang sumunod sa module number 4, ito naman yung massage therapy application. Dito na pag-usapan yung 3 stages of massage, and then pinag-usapan din dito yung 5 basic manipulations, and of course yung vital signs, no, yung assessment and documentation. At yung panghuli sa module number 5 is yung massage or the practice of massage therapy. Ito na yung mga batas, ito na yung mga direktiba mula sa DOH, no. Dito yung pinag-uusapan yung ganon. Ngayon, kung mapapansin ninyo sa aking karanasan na medyo napagtanto ko lang na marami mga estudyante, kapag inuna natin yung discussion natin sa anatomy, physiology, medyo nagkakaroon ng natataranta na yung iba, no? Kasi syempre medyo mabigat na yun para sa iba na ang kanilang sila ay nasa high school, natapos nila yung high school, at yun lang po yung kanilang exposure. Kaya medyo nakakagulat ng konti. Yun lang yung aking analysis. Kaya minabuti na namin na gawin na lang natin, medyo gawin natin yung logical, yung sequence ng pag-aaral. Ano ibig sabihin nun? Una man na sa lahat, siyempre pag-usapan natin, ano ba yung masahe na yan? Ano ba yung history na yan? Diba? And then susunod tayo doon sa
papaano yung application, papaano yung hagod, papaano tayo magmamasahe, something like that, no? And then saka natin pag-usapan yung mga batas, and then panghuli na lang yung anatomy, physiology, tsaka yung microbiology and pathology. No, I don't know if you agree with me, no? For many years sinusundan namin yung manual, nauuna tayo dun sa anatomy, pero sa mga nakalipas na mga pagsasanay ay minabuti na po natin na sundin na lang po natin yung ganung procedure. Una natin, ngayong araw, magsisimula na tayong magkaroon ng discussion. If you notice dito sa module number 3, sa ating manual, ito ay nasa page 115. No, sa page 115. Huwag kayong mag-alala, kung gusto niyo pong masundan po yung ating discussion, pwede niyo na pong masilip dito sa ating website, yung ating manual, yung PDF file natin dito. And then, antayin nyo lang po, nakikiusap na po ako sa UP regarding dun sa request po natin for new copy ng mga manual na ipapadala namin sa inyo kada isa. Okay, so ang mauuna ay yung ating pag-aaral tungkol sa fundamental concepts of massage, no? Ito yung module number 3. And then mamaya-maya pag-usapan na natin kung ano yung learning objectives, yung definition of terms, ganun po yung flow, and then we will proceed doon sa history of massage, and then kung kakayanan pa ho natin, kung may oras pa tayo, pag-usapan na natin yung iba't ibang mga effects of massage. Okay? So, yun po, hanggang sa pagkasunod po, ay pag natapos po natin yan, sometime, ang mga tentative yung ating scheduling po rito, hindi po talaga ito maging fixed, kasi as we said, we will go with the pace. Tingnan natin kung kakayanin po ng iba na masundan po yung pacing, no? Kasi ayaw naman natin sobrang bilis yung ating pagtuturo. Okay? So, sometime sa schedule po natin, ang pagkatapos po doon sa fundamental concepts, tutungo na tayo sa discussion natin sa massage therapy application. Ito yung module number 4. And then, that will be sometime sa February 12. Yan, malapit sa araw po ng puso. And then, ayan, sometimes sa February 22 naman, pag-usapan na natin, magsisimulan tayo ng discussion doon sa practice of massage therapy. Ito na po yung actual po na, pagkakaroon po ng kaunawaan kung ano yung code of ethics na sinasabi, no? Ano yung mga obligasyon ng bawat massage therapist doon sa kanilang employers, no? Doon sa kanilang, sa ating kapwa doon sa allied profession, and so on and so forth. And then, pag-usapan na rin po natin yung AO 2010-0034. Ito na yung pinaka-biblia po ng ating pong pagsasanay. And then, kasama na rin po doon, pahapyaw lang na pag-usapan po natin yung Presidential Decree Presidential Decree 856, which is also known as the Code of Sanitation. So, magkakaroon tayo ng comparison kung ano po yung buod nung PD 856 tsaka naman yung AO 2010-0034. And then sometimes sa March 12, yun, magsisimula na tayo magkaroon ng session, Anatomy and Physiology. Si Doc Weng po ang ating maging head, na siyang maging in charge po dyan. And then pag-uusapan naman pagkatapos po nun is yung sometimes sa March 27, Basic Microbiology and Pathology. Okay. Yung mga basic lang po yun, ha. O, hindi po yung mga pang-doktor talaga. Yung mga basic na information lang. And then, kung mapapansin ninyo sa ating training syllabus, sometime mga April 11, no, magkakaroon na tayo ng final written exam. And in between pala, pagkatapos ng isang unit, meron tayong unit test. Okay, ganun po yung gagawin natin. In the past kasi, nung nakalipas na training natin, I did yung quiz every week. Kaya lang medyo bitin, no, pagka every week yung quizzes. At any rate, hindi naman natin pwedeng i-limit, no, kasi ako pakiramdaman ko din, if I need to feel or to gauge kung kumusta na po yung inyong understanding, lalo na po sa ibang mga kasama natin na medyo, yun nga, no, nakikiusap na medyo talagang ipaliwanag ng masusi yung mga lessons. Sabi natin kanina, yung final exam natin gagawin natin written examination sometimes sa April 11, and then sa April 12 magkakaroon na po tayo ng deadline ng submission, no? Actually before that magkakaroon na kayo ng submission ng inyong assignment, ng inyong mga videos, no? Ibig sabihin po noon,
katulad po sinabi natin, hindi naman kasi tayo magkakaroon ng face to face talaga. So ang amin lang maging paraan para magkaroon tayo ng evaluation, ng assessment ng inyong doon sa oral practical is we will be asking you to perform your 3 stages of massage, and then kasama na rin doon incorporate yung 5 basic manipulations. So pag-uusapan natin yung mga detalye na yan later on, no? And then of course ano yun po yan, hindi nyo po isasubmit sa amin na naka raw video, dapat naka YouTube. So kayo po ay inaasahan ko po na magkaroon po kayo ng sarili nyo pong YouTube account, doon nyo po isasend yung link. Okay? And then hopefully before or on or before April 15, no, magkakaroon na tayo ng release ng inyong exam results. And then of course yung ating parang pinaka final graduation. Okay. Heads up ko lang kayo sa DOH kasi nung last oath taking, no, ang oath taking nila is naka online no. Except lang yung for Manila people, no, sa Manila talagang yung nasa Luzon pwede silang pumunta ng DOH, pero the rest sa Visayas and Mindanao yung oath taking po ay virtual, no. So gumaganon kayo dun sa inyong mga screen. Okay, so meron pa tayong katanungan on this sa ating pong training syllabus. Kung gusto niyo pong busisiin na maigi, tingnan niyo lang po sa ating pong website. Ito po ay under sa ilalim ng courses, and then silipin niyo lang po yung ayan. By the way, pwede nyo rin po ma-check na rin po yung mga requirements, no? Ano yung requirements for DOH Massage Licensure Examinations, para maaga-aga pa lang mapaghandaan nyo na. And then nandito yung training syllabus, and then of course yung inyo pong trainer's profile. Kung curious po kayo sa profile ng inyong pong trainer, masisilit nyo rin po dito, no? And then I will just be asking si Doc Weng na later on mag-pitch in po siya, i-add natin yung kanyang trainer profile. Okay, do you have any clarification, any point of order? Wala naman po. Sir, I have a question po. Yes, Eva, go ahead. Sir Bench, if holiday po, may klase pa rin po ba tayo? Like sa Semana Santa? Yeah, I'm sorry. Pagka may mga holidays, kasi generic yung ating ginawang scheduling, pagka may mga holidays, skip po natin po yon, no? Oo. Yun po yung gawin po natin kasi minsan may mga obligasyon naman tayo sa kanya-kanya nating pamilya. So, yun lang po. Heads up nyo lang po ako kasi baka minsan tinutuloy-tuloy natin may holiday, yung mga ganun. No? So, alam nyo naman po minsan medyo busy-busyhan po tayo. Kaya, yun, okay lang po. But, ang ating pong standard procedure is pagka holidays wala po tayong pasok. Eva, nasagot ko yung tanong mo. Okay na yon? Yes, Sir Bench. Thank you po. Okay, sige po. Mayroon pang karagdagang katanungan, clarification. Meron pa ba kayong gustong linawin? Si Sil Albert? Sir, may tanong ka ba o okay na tayo? Okay na. O sige, tuloy na po tayo, no po. Tulad ng sinabi natin kanina, ang ating maging unang topic ay about the fundamental concepts of massage therapy. Sa tingin nyo, ano ba ang ibig sabihin nun? Ano tingin nyo ang ibig sabihin ng fundamental concepts of massage therapy? Anyone? Ma'am Desiree, ano sa tingin mo? Pag pinag-usapan yung concepts on massage therapy, ano pong ibig sabihin po nun? Yes po, fundamentals. Mga tungkol po about dun sa massage therapists. Okay. So, what about doon sa massage therapists? Sa tingin mo lang? Yung mga techniques. Techniques. Yan. O, pwede rin, no? What about si Virgie? Ma'am Virgie, ano sa tingin mo? Pag pinag-usapan o narinig mo yung salitang fundamental concepts of massage therapy, anong ibig sabihin nun? Sa iyong kaunawaan? Yes po, siguro alam nung therapist yung karapatang pangtao niya, yung alam niya kung paano i-handle ng proper yung client niya. Okay, no? Handle ng client, karapatang pangtao, parang yung makibaka, wag matakot nga. Okay. Anyway, so yun po, no? Fundamental mga basics. Kaya lang kung makikita nyo maya-maya, ito po, dito natin tatalakayin muna una sa lahat. Ano bang ibig sabihin ng massage? Yung mga ganun, di ba? Ano bang learning objective natin? Ano ba yung gusto nating ma-atim sa
sa buong panahon na tayo magsasama sa araw na ito. Una sa lahat, malaman natin yung history ng masahe. Okay? Yung kaakibat na rin doon, maya-maya pag-usapan natin ano ba yung ibig sabihin ng massage, no? Dito sa sumunod na ano natin, ano bang ibig sabihin ng massage? Okay, kasi yun po ang pinaka ito po yung salita na kung saan ay iikot yung ating mundo, no? Yung mundo natin sa mga darating na mga buwan, no? Massage. Okay, and then sumunod naman pag-usapan natin ano ba yung effect ng massage, no? Mayroong dalawang uri ng effect, no? Meron tayong pag-usapan mamaya, physiological, psychological effect, yung ganon. And then pag-usapan na rin po natin yung indications. Ano ba, saan ba ayon sa DOH pwede nating gamitin yung masahe? Ano bang mga conditions na kinakailangan or mag-appropriate yung masahe? Yun, no? Pag-usapan po natin maya-maya. At kung mayroong sinasabing indication, meron ding tinatawag na contraindication. Sinabing contraindication, ito naman yung mga instances na hindi nire-recommend ng DOH, no? Ng DOH, ng Kagawaran ng Pangkalusugan, na gamitin po yung masahe, no? May mga ganong conditions. So it's either doon sa locally or locally contraindicated or systematically contraindicated, and so on and so forth. Okay? So, ayan, bilang pagpapatuloy, una kong tingnan muna natin ano ba ang ibig sabihin ng massage. Tulad na nabanggit natin, ito yung definition. Marami pong definition. Pag titingnan nyo po, i-google nyo po, marami pong uri ng definition ng masahe, pero di po yun po sa DOH. Ang massage is, ito yung pong susunod po, at I would like you to, these are the few things na gusto kong i-memorize ninyo by heart, no? Massage is a method of healing that applies various techniques. So marami pong mga technique ang ginagamit. Primarily used are the hands, the fingers, the forearms, elbows, knees, and feet. Okay. Massage involves acting on and manipulating the body with fixed or movable pressure. Holding, ayan, tuloy-tuloy pala yun, no? Movable pressure, holding, vibration, rocking, friction, and compression of the muscular structure and soft tissues of the body. Ulitin ko, massage is a method of healing that applies various techniques. Primarily used are the hands, fingers, forearms, elbows, knees, and feet. Massage involves acting on and manipulating the body with fixed or movable pressure, holding, vibration, rocking, friction, kneading, and compression of the muscular structure and soft tissues of the body. Now, ano ang central idea po ng statement na to? No? Ano po makikita po natin dito sa definition po ng masahe? Ano sa tingin nyo? Okay. Mapapansin natin na ang kanyang manipulation has something to do with muscular structures, soft tissues of the body. Ibig sabihin po noon, we do not manipulate the bones. Okay, hindi po tayo katulad ng mga chiropractors, no, na yun po yung minamanipulate po nila yung mga buto. Ang atin pong focus ay yung muscular tissues. Ang atin pong focus ay yung soft tissues of the body. Okay, so pugi points po yan sa inyo kapag na-memorize nyo po, kasi minsan may mga aseso po tayo na part ng kanilang pag-assess, no, kung para malaman nila na talagang aral kayo doon sa larangan ng pagmamasahe, is that ma-define ninyo based dito sa manual ng DOH ang ibig sabihin po ng masahe. Okay, tuloy po tayo. Ngayon, we just have to, we'll go through some definition of terms, no? Mahalaga na maintindihan natin na mga katawagan, ika nga. Okay. Una sa lahat yung Ayurveda. Ano ibig sabihin ng Ayurveda? Ayurveda is an ancient healing method that originated in India. No? So ibig sabihin po noon, ito ay nagmula pa po sa India ng napakaraming panahon, napakatagal na panahon, no? Kasi sila po ay na-involve na po sa larangan po nagmamasahe, mga 3,000 taon ang nakakalipas. Okay? Literally in the Sanskrit language, Ayur, no? Itong Ayur na to means life. At ang ibig sabihin naman po ng Veda is knowledge, no? So ibig sabihin knowledge of life. Now, para sa mga nakapag-aral na nito in the past, makikita natin na hindi lang masahe ang Ayurveda.
no, yung ika nga yung tinatawag ng Ayurvedic medicine, no. Hindi lang po masahe po 'yon. Meron po silang kaakibat yung stress management, kaakibat din po yung mga pagkain na kinakain, yung mga exercise, yung mga ganun. So parang buo po siyang healing method, no, na ina-apply po at na nagsimula po doon sa India. Okay, ang sumunod naman ay yung salitang contraindication. Ano ibig sabihin nun? The presence of a disease or physical condition making therapy in the usual manner impossible or undesirable, no? Kanina na-mention natin yung indication, ibig sabihin yun yung minumungkahi ng DOH na kung saan ma-apply natin yung masahe. Pero dito naman po ay meron tayong tinatawag na contraindication. Hindi po siya nire-recommend. Hindi po siya basa-basa po na pinapayagang gawin because there are may mga effect po siya, may adverse effect po doon sa ating po mga clients. Kaya nga sabi rito, it requires further evaluation by a physician before a therapist can recommend a massage therapy plan. Okay? So yun po ang salitang contraindication, meaning hindi po siya indicated. Ang sumunod naman na titingnan nating salita ay yung salitang healing. No? What do you mean by healing? Ano ibig sabihin ng healing? Okay? Healing as defined is the process of becoming healthy again. Yun yung healing, no? Ibig sabihin po noon, yun, nagkakaroon ng karamdaman at yun po, pagkatapos po noon, meron pong intervention, ika nga, no, may pangyayari na kung saan ay bumabalik po tayo sa pagiging malusog. Okay? So, ang sumunod naman, yun, balikan natin yung salita natin kanina na binanggit natin is about indication. An indication means a fitting therapeutic treatment for a given condition. Given condition. Merong mga specific conditions na minumungkahi ng kagawaran ng pangkalusugan ang pagmamasahe. No, kasama na rin po doon yung beneficial effects, no, that promotes healing. Yung mga bagay na ginagawa na nagbibigay po ng kagalingan doon sa ating mga pasyente. Okay? And sa manual natin mapapansin natin merong more or less mga walong mga conditions na indicated, no, minumungkahi ng DOH yung pagmamasahe. Okay? Okay, ang sumunod naman ay yung miscellaneous effects, no? Sabi natin kanina, merong maraming effects, merong physiological, merong psychological, no? Yung miscellaneous effects are the massage results that are either psychological in nature or by products of physiological effect. Ibig sabihin po noon, ito ay naglalaro sa isipan ng ating mga pasyente, no? Ibig sabihin po no, nasa ano po siya, nasa psychological side po yung healing na po 'yon, no? Yung epekto na po 'yon. Okay. Ang sumunod naman yung tinatawag natin na physiological effects. So as the word itself says, physiological meaning physical. Physical po, no? So ito po ay may kinalaman po doon sa epekto na masahe natin na kung saan ay nagkakaroon po ito ng direct effect doon sa mga organs and various part ng physical, no, ng physical body, no, ng katawan ng tao. Okay, so that's about the physiological effects. And another thing here na pwede nating or dapat nating maintindihan yung salitang shiatsu, no? Shiatsu is a form of massage modality that, well, of course, originated in Japan. Okay? ang literal meaning po ng shiatsu, ang shi ibig sabihin po ay finger, atsu is defined as the pressure. No, kaya nga po finger pressure. Shiatsu, finger pressure. At I had a chance to go to Japan. Nakapag-aral po ako ron, pinadala po ako ng DOH nung araw. Nung nandoon na po ako, siyempre, ano yun, no? Yung time na nagsisimula pa lang ako magkaroon po ng interest sa mga bagay patungkol sa pagmamasahe. Kaya, yun, bago ako umalis ng Pinas papuntang Japan to pursue my masteral degree, yung aking course na ang tawag nun, inaaral ko po while I was working with the Department of Health. Sumulat po ako sa nag-Google po ako sa mga schools, no, and then it so happened na nasulatan ko po yung Japan Shiatsu College. And then yun, no, so yun, nag-enroll na po ako and everything. And then
during my free time, naghahanap po ako ng place para makapag-experience naman, no? Kasi iba yung nasa classroom, iba yung actual na experience natin doon sa ground. Kaya po, ayan, habang naglalakad ako doon sa Tokyo, no, umiikot-ikot ako, nagtumitingin-tingin ako doon kung mayroon sa may mga spa, yung ganon. May napasukan nung isa, sabi ko, ito okay to kasi may nakalagay na massage. Okay, now, when I went inside, ang sinabi ko doon sa nagmamasahe o doon sa counter, sabi ko, I want to have massage. Massage. Sa kanila, massage. Massage? Massage. Okay. And then, sabi ko po, I want Swedish massage. Gumanon ako, no? I'm just curious kung paano nila ginagawa yung Swedish. Kaya nung sabi sa akin nung nasa counter, Swedish, parang gano'n, no? Swedish, gumaganon siya. Wakarimasen. Ibig sabihin noon, pagka ganon nakaganon yung kamay, hindi ko naintindihan. Wakarimasen. Massage using oil. Oil massage. Yung me, na-realize ko, na sa Japan, hindi masyado sila particular doon sa mga iba't ibang uri ng massage. Kaya nakakagulat. Kasi sa kanila, ang alam lang nila, dalawang uri ng massage. Is either dry massage or oil massage. Kuha nyo po yon. So medyo ganun sila, sa tingin ko, ganun sila ka-simplistic, no, pagdating doon sa masahe. Dry massage or oil massage. Pag sinabi mong oil massage, so Disney. Okay. Ganun pala, okay. Hindi ganun. Okay. Ganun. Okay. Now, yun po yung sa kanila. Kaya later on, siguro along the way, marami din akong maisishare sa inyo patungkol po diyan sa mga shiatsu na yan at ano yung kanilang mga focus, no. Yan, tuloy po tayo. The next one, number 9, is traditional Chinese medicine. What is traditional Chinese medicine? As the word itself says, Chinese. Traditional. Ito po yung mga sinaunang paraan ng panggagamot, no? Yung kaya tinatawag na TCM. This is a form of traditional healing method which originated in China and evolved through thousands of years. So, tagal, no? Parang katulad din po yan ng Ayurvedic medicine, no? Yung Ayurveda na yan, matagal po, ilang libong taon din po silang naranasan, no? Nag-evolve po siya. And kaya lang po sa atin, this is just something like nice to know, na kasi hindi naman natin talaga pag-aralan later on yung about the traditional Chinese medicine. So just to give you a glimpse kung ano po yung TCM na yan. Okay, yung sumunod naman po ay yung yung salitang valid, no? Valid. Saan natin ito ma-encounter? Ito yung ma-encounter natin doon sa inyong certificate of registration, yung mga ganun, no? Doon sa inyong renewal of license pagdating ng araw, after 3 years magre-renew ng license. So the word valid will be, you can find it there. Ang ibig sabihin po noon, it means legally binding and in compliance with law. Ibig sabihin po noon, yun po ay mayroong pong kaakibat po na batas na yun po yung yung kanyang kapangyarihan. yung kailangan siyang tupdin, no? Ito ay masusunod, no? Kasi iyon po ay valido. Ito ay valid. Okay, tuloy po tayo. Ngayon po, katulad nung sinabi po natin ay tutungo na po tayo sa ating pong discussion. Ito po yung history of massage, and in this presentation, medyo lang po, no, hindi naman siya talagang malalimang pag-aaral patungkol sa history ng massage. Kaya ang pamagat po rito ay brief history of massage. Ito po yung kabuuan po ng history ng massage, saan po nagsimula hanggang sa kasalukuyan. Now, the word massage is unclear. The origin of the word massage is unclear. Hindi po malinaw kung saan talaga, kasi ayon sa mga pag-aaral, marami po siyang maaring pinagmulan, no? And sabi rito, but it can be traced to numerous sources, such as the Hebrew word masyas. Meron din pong Arabic word na masa, which means to touch, to feel, or to handle. Okay? Kaya minsan naririnig natin, no, sa mga spa, di ba? Ikaw na mag-handle niyan, yung gano'n, no? So, ayun po. Sa Latin naman, sa Latin language, masa means mass or dough. Ito yung ginagamit doon sa pagbibake ng mga tinapay. And what else? The Arabic masa also means to touch, feel,
The Greek verb maso, ito naman po, no? Maso and masin means to handle, touch, to work with the hands, to knead dough. Ayan, no? Parang yung pagmamasa uli ng tinapay. And meron din po na may French word po na maser. Tama ba 'yon? Maser or maser, which means friction or kneading, no? And then Sanskrit word naman po ay maki. Okay? So yun po yung mga posible, no? Posible po kasi yung po lumalabas na marami pong maaring root word. Ika nga, no, yung salitang massage, it could be maso, mashes, no, masa, yon, masin, and so on and so forth. Marami po, di po ba? Okay, ang sumunod naman ay pag-usapan natin dito yung pinagmulan ng ancient past. Pero gusto ko lang po i-share sa inyo na kung akong tatanungin, even before lumabas itong mga Ayurvedic medicine, mga TCM na yan, parang, di ba, mayroong mga nagsasabi na tayo daw ay nasa nung panahon ng prehistoric daw na mga is nakatira daw po tayo sa kuweba, no? I don't know kung how true it is, no? Pero sabi ko, kung nasa kuweba po nakatira yung tao nung araw, malamang sa malamang, doon pa lamang, nagkaroon na po na introduction na masahe. Okay? Ano ibig kong sabihin? Kasi kung nasa kuweba ka nakatira, di ba, bato po yan, yung bungad po nan, bato, no? Kaya po minsan, makipot yung daanan, pag lumalabas, nauntog yung ulo, di ba? Ang natural tendency ng tao is kakamutin niya yung sakit na yan, no? Tama ba yon? Yan, gaganon ka, no? Yan, sa tingin ko, yun po yun, no? Doon po nagsimula po yan. Kaya lang wala po tayong record history on that, no? Kaya na ang gusto ko lang po ipalabas o gusto ko pong bigyan ng diin ay yung ganyang bagay ay instinctive, no? Instinct. No, hindi na natin 'yan pinag-iisipan, no? Kapag minsan nadapa tayo, 'di ba? Pag yung mga anak natin, pag nadapa, umiiyak, no? Kung saan may sakit, doon niya kinakamot-kamot ng ganun at ganun naman din gagawin ng nanay, no? So, instinct po 'yan. Kaya lang po based po sa mga sa mga evidences in the past ay lumalabas po na during when was this? Sometime 3000 BC, no? 3000 before Christ, no? Na mayroon na po, lumabas na po yung ano po yan, yun, Chinese medicine, no? Nagsimula na rin po yun. Katulad ng sabi natin kanina, yung TCM, Chinese medicine, nagsimula na po siya at dahan-dahan na po siyang nabubuo. And then, ayan. So, kasama po dyan sa Chinese medicine is yung masahe din po, no? Hindi lang po yan about the food, hindi lang po yan about the herbs, no? Hindi lang po yan about the exercises na ginagawa, kung hindi maging yung masahe, no? Kasama po yon. Kasama po yon. Okay. Dito naman po, sabi rin po dito that various ideas and beliefs are compiled, ayun, under pa rin po yung sa the mythical Yellow Emperor, no? Ito po sa China muli, no? At ayun, yun yung naging classic scripture, no? Yun yung naging basis po ng pagbuo po nila ng traditional Chinese medicine, no? So that was a long time ago. Okay? And then sumunod naman po sa 6th century, makikita po natin na yun, naging well established na kahit paano po yung TCM, no? Habang tumatagal, naging established na siya. Now, sa Japan naman po, nagsimula po sometime many years ago pa rin na kung saan ay naging integral part ng healing, no? Sa Japan yung masahe. And nung inaral-aral ko po yung Japan, ang pinagmulan po ng Japanese method of healing na masahe, yung shiatsu na yan, ay ang kanya pong pinagmulan pa rin po ay China. Okay? Parang nabasa ko po na somewhere na ibig sabihin po yung mga monks nung araw mula sa China, no, habang sila ay ng kanilang religion, sinishare nila yun sa ibang bansa, nakarating po ng Japan at doon po nasagap po ng mga Hapon, no? Kaya lang po yung Japanese naman po, ang focus naman po ng kanilang konsepto is more on the use of the fingers and the hands, no, yung shiatsu na yan. Okay. Ayan, so yun, halos magkarugtong po yung Chinese tsaka Japanese na method of healing. And I would like just to share a little kasi nung time na nag-aaral pa ako sa Japan for
sometime in the early 2000, 2001, 2002, meron ako na-encounter kasi meron kaming kaklase, yung parang mentor ko sa Shiatsu College na pumunta sa dorm namin at nagsimula siya magbigay sa amin ng mga other first-hand information about Shiatsu, ganon. Now, it so happen na meron na kaming parang schoolmate na napadaan, narinig niya po yung discussion namin, no? Sinasabi po nung Japanese mentor namin na tungkol sa Shiatsu, yung ganon. Now, this guy, out of the blue, bigla siyang sumabat, no? At nag-react. At dami niyang pinagsasabi. Hindi ko masyadong naintindihan, pero nung tinatanong ko yung aking mentor, tinatanong ko yung aking friend, ang sabi niya, that guy is a little, na parang ano bang tawag na term na yun? Para siyang a little angry. For whatever reason, we do not know. Pero ang kanyang ini-emphasize, wag niyong pinagmamalaki. Sabi, parang ganun ba? Wag niyong pinagmamalaki na galing yan sa Japan, yung mga ganyan. Lahat ng masahe ay galing daw sa China. Yung parang ganun. So, I don't know if paano yung, it doesn't really make sense. Pero ang kanyang punto lang is, dapat kilalanin daw na ang Shiatsu ay nanggaling po sa Japan, sa China, hindi po lang galing sa Japan. Okay? May point naman po siya. Kasi, sa Japan, mayroon pong tinatawag na yung mga yung mga ama o anma therapist na yon ay mga bulag, no? Sila yung mga bulag at ang mga nag-train noon ay sabi nila ay mga Chinese na mga monks, no, mga Buddhist monks, parang something like that. So we could just see here na mayroon pong connection yung masahe na nanggagaling po sa China hanggang nakarating po ito sa Japan. Okay. Now, tuloy po tayo. Sometime in circa 180 before Christ, ayun po, naging kilala na po yung Ayurvedic medicine. And then ayun, hanggang sa 500 BC before Christ, dito naman po lumabas naman po, naging sikat naman po yung Griego na pamamaraan ng pagmamasahe, at ito po ay pinasikat po ng isang doktor na nagngangalang si Hippocrates, no? Si Hippocrates ay follower ni Herodicus. Okay, mga scientist po ito ng araw, at sila po, sabi nga rito, ay naniniwala, no, sa gamit po ng pagmamasahe para sa kagalingan ng tao. Okay? Ganun po 'yon. And I don't know if you are familiar kay Hippocrates, siya po yung tinatawag na father of modern medicine ba 'yon? Father of medicine, ika nga, no? Ayun po, habang kasama po doon sa kanyang sa kanyang pagtuturo patungkol sa pagpapagaling ng karamdaman ng tao ay sa pamamagitan ng masahe, no? Akibat din po yung mga gamit din po ng mga iba't ibang mga langis o ibang mga oil. Okay? So, ayun po. So, balikan po natin, nag-evolve po siya sa Chinese, nag-evolve po siya thereabout sometimes sa panahon po ng mga Indians hanggang sa kasalukuyan, hanggang dumating po siya sa panahon ng mga Griego, and then ito na ngayon, nandito na tayo ngayon sa tinatawag na modern era. Yan. Okay. Modern era. Ngayon. Okay, sa modern era naman po, dalawang tao lang po ang masasabi po nating kilala, no? Kilala sa pagpapalaganap ng pagmamasahe, at ito po yung dapat ninyong tandaan kasi po 100% po akong lalawas at lumalabas ito sa exam ng DOH. Okay. Sino-sino po sila? Una sa lahat, ang isang mama na nagngangalang si Per Hendrik Ling. Okay? He was born sometime in 1776 until 1839. Okay, sino po si Per Hendrik Ling? Per Hendrik Ling is a Swedish physiologist and gymnastics instructor. Physiologist siya at gymnast instructor, no? And sa kanya, sabi rito, through his experience at the University of Lund and the Swedish Royal Central Institute of Gymnastics, Ling developed his own system of medical gymnastic and exercise. Okay. So ang in other words, ang tawag po rito ay Ling system. Okay? Ling system, sometimes it's being called as Swedish movements or Swedish movement cure. Okay. Anong ibig sabihin po noon? Siguro sa kanyang pagtuturo ng kanyang mga estudyante, no, habang tinuturuan niya paano mag-perform ng kanilang mga gymnastic na mga skills and everything, ganon, napansin niya po na after a strenuous exercise
or yun, ilang oras sa practice, nagkakaroon po ng masakit na physical na karamdaman yung mga kliyente niya, yung mga estudyante niya. No? Siguro sa kanyang burden na maibsan, matulungan yung kanyang mga estudyante, maibsan yung kanilang nararamdaman, nag-develop siya ngayon ng sistema, no? Para ma-counter yung pain na idudulot ng strenuous exercise ng kanyang mga estudyante, no? At ito po yung tinatawag na Ling system. Okay. Ayun. So kung titingnan natin, sabi rito, massage is viewed as a component of the Ling's overall system. It is commonly called as Swedish massage. Ayan. So dito na po nagsimula, no, yung salitang Swedish massage. Minsan pag tinatanong ko yung mga ibang estudyante nung araw, sabi ko, saan bang nationality galing si Per Henrik Ling? Sabi na iba, China daw, no? China. Kasi ang pangalan niya parang Chinese. Pero hindi po yun, no? Siya po ay ang nagpasimuno ng tinatawag na Swedish massage. Okay? Ling, the father of Swedish massage, and his followers used a system of strokes that created a very relaxing experience. In this, these followers use massage stroke and is a system of long strokes that apply pressure between muscles and bones, rubbing in the same direction as the flow of the blood returning to the heart. No? Kaya, dito natin mapapansin, ito, dinunod ko lang, kapag pinag-usapan yung Swedish massage, pag yun ang pinag-usapan, mapapansin ninyo, kahit sino mga nagtuturo niyan, laging sinasabi, yung ating movement dapat ay patungo saan? Patungo sa paa? No, patungo sa puso, no, patungo sa heart. Ayun po. Oh, well. Okay. Nakikita nyo pa yung screen natin? Nakikita nyo? Desiree, nakikita nyo pa rin? Nawala? Oo nga, no? Sir, ikaw lang po yung nakikita namin, sir. Okay. O, balik tayo dyan. Okay na to. Nakikita nyo na po yung screen. Yes, Okay na to. Sige po, tuloy tayo. Sindiyan na po. Okay, so, ayun po, no? So, that ibig sabihin po noon, yun po yung legacy ni Per Henrik Ling. Okay? Meron na siyang paraan, meron na yung tinatawag na system of healing na ginagawa po niya. Kaya lang po, ito na naman yung isang kanyang kapartner, no? Yung kanyang support staff. Pero hindi naman po sila halos, magkapareho ba sila halos? Hindi naman pala, no? Pero meron pong isang mama naman, siyang physician, siya po ay nakatulong din po, no? Siya po isang Dutch na physician. Ang pangalan po ay si Johan Mesger. O, tandaan yung dalawa, ha. May 2 points na kayo sa exam. One is Per Henrik Ling. Siya po yung father of modern massage. Siya po nag-introduce ng Ling system. And then, sinundan po siya ng isang physician, Dutch physician na nangangalan si Johan Mesger. Now, ano yung contribution ni Johan Mesger? Si Johan Mesger naman po, kasi napansin nyo kanina, di ba mga strokes, tinuro na po ni Per Henrik Ling, no? Yung long strokes and movement ng strokes towards the heart, yung gano'n, no? Pero si Dr. Mesger, si Johan Mesger, siya naman po ang nagbigay ng mga pangalang effleurage, pétrissage, and taputment. Okay? So, ayun po, pag sinabing effleurage, sabi po ni Dr. Mesger, sabi niya, pagka ang movement ay patungo sa puso at yun ay gamit ay long strokes, ang gamit niya po ay hagod pa diretso, ang tawag po niyan ay effleurage. Yan. Okay? Ito ay hango mula sa French word na effleur, meaning long, broad strokes. Ayan. So, mayroon na kayong pang-ilan na? Pangatlong, score na yun sa exam ng DOH, no? Effleurage means long,
it means broad strokes, no? Mahabang hagod, diretso, gamit yung mga palad natin, and sometimes yung ating kamao, yung elbow, yeah, elbow, ito elbow, and yung forearm pala, yung ganon, no? Ayan. At sabi naman po ni Joan Messenger, sandali, yung ginaganon, yung minamasa, dapat ang katawagan niyan ay petrissage. Okay? Mula sa salitang pétrir. It's a French word which means ito po ay may kneading, no? Mayroon pong paglift, mayroon pong pagangat, no? Mayroon pong pagmi-mix, parang gano'n, no? So, yun yung nangyayari po niyan. Kaya pag narinig niyo yung salitang petrissage, that means yun. Nanggaling po yan sa salitang pétrir, that means kneading, lifting, and squeezing of the muscle tissues. Okay? Yan po. Hindi lang po nagtatapos po doon, no? Sabi nga nila, wait, there's more. Okay? Ang sumunod naman ay ganon. What about this? Yan. What about this? Anong tawag diyan, no? So, ang sabi ni Joan Messenger, ang tawag diyan ngayon ay taputment. Yan. Okay? Tapping. Pag may tapping, yon, ibig sabihin po noon ay taputment, no? So, kamakailan lang na kumpleto na po yan. Meron na tayong vibration, no? Meron na po tayong effleurage, petrissage, friction, yung gano'n. No? So, nadugtong na po yung iba. Kaya that completes the 5 basic massage manipulations. Okay? So, tuloy po tayo. So, ngayon yung tandaan po natin, ha, pagdating po sa pagsimula ng massage system, sino yung unang dapat papasok sa isipan natin? Si Per Hindrickling. Pag pinag-usapan na po natin ng pagkakaroon ng mga additional o description ng mga strokes, dyan po kilala si Johan Messenger. Johan Messenger is a Dutch physician na nabuhay noong 1817 at namatay noong 1893. Ayan. Okay? Yun, tutungo naman tayo sa Pilipinas. Welcome to the Philippines. Ayan. Okay? Kailan po nagsimula? Okay? I think some of you are familiar na ang knowledgeable na ang masahe sa Pilipinas ay nagsimula or officially nagsimula nung inisyo ni dating Pangulong Ferdinand Adrian Marcos ang Presidential Decree number 856, also known as the Code of Sanitation of the Philippines. No, so siya po ang nilabas niya po yung PD na yan, yung Presidential Decree na yan, at naisingit po sa Chapter 13 yung massage. Ang pamagat po doon sa Chapter 13 ay massage and sauna bath establishments. Now, may kaunting trivia lang ako sa inyo mga kasama, no? Sometime years ago, mayroong pinakita sa amin yung DOH na parang ang tawag niyon, parang libro, po siya, compilation po ng list, no? List of all LMTs. Okay? Kaya pag kayo naging LMT, asahan po ninyo yung inyo pong nawala. Dali ha. For a while. Sandali po. Ayan. Okay? Nakita nyo na po yung slide? Nasaan po ako kanina? Saan na pupunta? Anyway, yung trivia natin kanina, alam nyo ba na may list po sa DOH, no? I don't know kung nasaan po ngayon yon, kung nasa archives ba ng DOH yon. List po ng lahat na naging LMT. Kaya nabanggit ko kanina, once kayo ay naging LMT ngayong June 2024, kayo ay yung inyong pangalan ilalagay po sa talaan po ng ng book na yan. Okay, balikan natin yung tanong. Kailan nagsimula? Sa aking personal na kaalaman, nagsimula po ang paglilisensya ng DOH sometime in the early or mga mid 1940s. Okay?
1940. So 1944 thereabouts. Anong ibig sabihin po noon? Panahon po ng giyera. No, mga 1940s yung giyera, 'di ba? Yung giyera ng Hapon, yung gano'n, no? World War II. Doon po nagsimula, no? I'm sure patay na 'yon, 'di ba? Patay na, therapist na 'yon, 'di ba? 1940s wala nang buhay noon. Pero yung nga po nakikita po natin, no, talagang meticulously sinulat po ng DOH po 'yon, no? Kung sino-sino po yung naging license. Kaya lang po nung mga time na 'yon hindi talaga formal yung pag-i-issue nila ng license. Kasi wala naman talagang training na sinasabi ng gano'n, no? Parang ano lang siguro, baka kung sino si Secretary Vel, naisipan niyang, oh ito, merong nagmamasahe dito, bigyan natin ng license, something like that. Now, it's only sometime during the early 1970s, noong 1975, nilabas ni Pangulong Marcos yung Presidential Decree 856. Tandaan niyo po yung salitang PD 856, another score sa inyong exam sa DOH. PD 856 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong December 23, 1975, at ito ay yung Chapter 13, ang pamagat naman niya ay Massage and Sauna Bath Establishments. Okay. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Bakit massage and sauna bath establishments? No? Ibig sabihin noon, may sauna pa nung araw, di ba? Kasi, kung mapapansin niyo, I don't know for those who are in Manila, sa Quezon Avenue, nadaanan nyo po, sino bang taga Manila po sa klase ngayon? Nagawi po roon. Virgin, nagawi ka roon? Yes po. Ayan. Ano yung massage clinic na kilala dyan sa Quezon Ave, kung matandaan mo? Quezon Ave. Hindi siya Quezon Ave, sir, pero alam ko po sa Wencia Spa. Meron silang Ace Water Spa. Meron din po silang mga sauna. Blue Water, may sauna din po. The Spa. Okay, the Spa. Okay, yeah, interesting. Okay, sige, sandali ha. Sandali lang po. Okay, sige, verse. Maganda po yung sinabi mo po. Napansin mo yung sa tapat ng 'di ba, malapit sa Wencia, Timog yung sinasabi mo? Yes po, may Pasay din po. Okay. So Wencia Timog, siguro mga 15 meters away, meron po diyan yung I don't know, pero parang nagsara na siya, but meron po diyan, hindi, parang open pa 'yon, yung Maalikaya. Hello? Maalikaya. Maalikaya Spa. Ano po siya, sir? Anong spa ba yan, sir, Maalikaya? Para siyang, hindi ata siya Filipino spa. Okay. Sige ha. Tuloy mo lang, kwento mo ha. Tuloy lang. Familiar sa akin yung spa po, sir. Sino nakakaalam po sa klase kung tungkol sa Maalikaya? Wala po. Medyo nagkakalataan tayo, no? Andali ha. Medyo may konting lang ako doon sa aking sa internet. Okay. Okay. So tuloy po tayo. Ayan. Maalikaya. So hindi kayo familiar. What about yung Maharlika? Maharlika, narinig nyo na po yon? Yes po, sir. Naririnig ko na rin po siya, sir. Andali ha. Anyway, so ano naririnig nyo sa tungkol sa Maharlika? Maharlika Spa. Traditional massage po sila, sir. Traditional massage. Sila yung mga ventosa, then naglalagay sila ng banana leaf. Okay. Parang hilot, no? Parang hilot. Oo. Traditional hilot. Okay, sige po. So, very interesting po 'yan. Ang ko lang po is ganito po 'yan ha. Nung araw kasi,
nagsimula na po lumabas po yung mga sauna bath na yan, no? Ano ba yung nasa sauna bath? Kung mapapansin niyo sa sauna bath, di ba mayroong sauna attendant? Tama ba yon? May sauna attendant, di ba? Ano yung ginagawa ng sauna attendant? Siyempre, sinasama niya yung kliyente doon sa shower room, hinihalod-halod ng ganon, yung ganon. Okay, now, ayaw ko lang masyadong bigyan ng malis, pero kasi pagka ganon, may tendency, 'di ba, na kasi papaliguan ka, no? Tapos yung nagpapaligo basa na rin, no? Ganon. Paano ko ba sasabihin? Hindi ko masyado maano, pero ang ibig sabihin lang noon, kasi nung araw na yun, 1975, mga early 1970s, pag sinabi nating massage kasi, minsan ay mayroon siyang anong tawag noon? Mayroon siyang ibang meaning. Tama ba 'yon? Opo. Tamang meaning. Hindi ko alam kung paano sasabihin no? So, kaya nga yung batas nilabas yan ng DOH para magkaroon ng regulation regarding doon sa mga clinic na yan, no? Yung mga parlors, no? Tawag nung araw parlors no? Pagka nagmamasay, masseuse, mga masseur. Tama 'yon, ganun 'yon, di ba? Yes So, po, masseuse. yun ang konteksto noong araw. Kaya kung titingnan natin yung implementing rules and regulations ng PD 856, halos lahat ng gumawa o lumagda nung gumawa nung kinonsult ng DOH para gawin po ang implementing rules and regulations ng PD 856 na nakafocus po doon sa mga spa establishment, sa mga sauna establishment ay mga owners ng sauna bath na ito na naglilipana kung saan-saan nung araw. Okay? So, kung pansin nyo po, hindi po nila masyado tinalakay yung larangan po ng pagla-license ng therapist, no? Basta sabi lang nila, every spa or every massage clinic must have at least one licensed massage therapist for every 50 attendants. Okay? So, yun lang po yun, no? Ngayon, kaya mapapansin po natin, ito, tutungo na tayo ngayon sa susunod na natin, yung AO 2010-0034. Ito yung AO ng 31 pa pala, kasi inaccredit ng DOH yung mga institutions, no? Yan, yung 2008-0031. Okay, pagkasunod po nun, AO 2010-0034, ito na po yon about the licensing of the massage therapists. Okay, dito po nakalagay na somewhere sa AO na ito, no one is allowed to practice the massage profession as a massage professional unless he or she is a holder of a valid certificate of registration or COR. Okay? So, saka na natin pag-usapan yung mga detalye niyan, but suffice to say na yun po yung flow from PD 856 2010 from PD 856 chapter 13, nag-evolve siya into AO 2008-0031, and then lalo siyang pinag-ibayo po ng AO 2010-0034, which speaks about licensing of massage therapists. Okay? So, ayun po, ang pumirma po niyan ay si former Secretary, Health Secretary, Dr. Enrique T. Una. Okay? So, yun po. Pag-aaralan natin yan in the next few weeks. Okay? Ayun, tulad sinabi ko kanina, dito nakapaloob that no person is allowed to practice massage as a profession without holding a valid certificate of registration. Kaya lang po, kung mapapansin ninyo, bakit hindi po talaga na-implement? Kasi sometime in 1990, mayroon tayong tinatawag sa gobyerno natin yung decentralization of the government, no? Yung doon nabuo po yung 1991, nabuo po yung local government code. Ang ibig sabihin po noon, ang DOH nung araw na gumagawa ng policy, na nag-implement ng policy nung araw, ay naibaba na sa local government or LGU ang implementation ng mga whatever policies na pinalabas ng mga departamento ng pamahalaan. Okay? So that means to say, ang implementation ay naroon na po sa mga LGU.
Malinaw po 'yon? Malinaw po 'yon? Okay? Kasi kamakailan lang meron tayong kasamaan dito si Ma'am Donna na yung sa EPIL in Zamboanga Sibugay inaayos-ayos pa lang nila yung kanilang resolution regarding this, no, para i-implement na nila. Pero kung titingnan natin 1975 pa lang malinaw na po ayon sa batas, walang pwedeng magmasahe o walang mag-ooperate na spa kung walang license. Okay. Pagdating po sa AO 2010-0034, malinaw po, sinasabi po roon na, okay, no person shall be authorized to practice massage as a profession in the country without holding a valid certificate of registration. Okay, now, kaya sabi ko, depende po yan sa LGU. May LGU po, napakahigpit, like in Davao, no, talagang lahat po ng massage therapist, sinisita na po nila, no, hinahanapan either TESDA certification or DOH license. Ganun po, no? But in some other areas, medyo maluwag-luwag pa po. Okay. Okay, tuloy na po tayo, no? Kaya yung inyo pong inaasam na sinasabi po natin na certificate of registration, ito po ay sisikapin po natin na maigi sa mga darating na mga linggo at mga buwan na kayo maging handa, no, maging prepared kayo upang kumuha ng licensure examination para kayo ay maging ganap na licensed massage therapist at maging legit ng pag-operate ng spa kung